Ang hapon ay bumabagsak ng husto, ang langit ay nababahiran ng pula at kulay abo, na para bang ang kalikasan ay nagpasya na ipahayag ang kaguluhan bago pa man maunawaan ng mga mata ng tao ang sukat ng kung ano ang darating. Ang isang makapal na ulap ng usok ay makikita na mula sa malayo, na tumataas sa abot tanaw na parang isang madilim na tanda. Umihip ng malakas ang hangin, may dalang mga kumikinang na maliwanag na kumikislap sa hangin at nakakalat sa tuyong lupa. Sa bawat bugso ng hangin, ang maliliit na apoy ay sumisibol at lumaki. Nagpapakain na parang mga gutom na hayop. Ang amoy ng nasusunog na kahoy, mga tela na naging abo, at mga nabasag na buhay ay tumago sa hangin, tumatago sa mga baga, at puso na may nakalulungkot na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa maliit na komunidad na iyon, kung saan alam ng bawat kapitbahay ang susunod na pangalan at kung saan ang pagiging simple ay palaging ang pinakadakilang kayamanan, ang takot ay nahawakan. Ang mga lalaki ay tumakbo na may dalang mga balde ng tubig na walang kabuluhan. Ang mga babae ay sumisigaw para sa kanilang mga anak. Ang mga bata ay humihikbi, kumapit sa palda ng kanilang mga ina. Ang apoy ay sumulong na parang di nakikitang kaaway, tahimik sa determinasyon, ngunit malakas sa bitak ng bawat pagsuko, sa dagundong ng bawat pagsabog ng gas, sa pagbagsak ng bawat nilalamon na tahanan. Nandito ako para i-renew ang iyong pananampalataya. Mag-like at mag-subscribe sa channel. Sa ganitong paraan, makakasama mo ako sa misyong ito ng pagpapalaganap ng mga mensahe ng pag-asa at mga patutuo ng mga himala. Sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan ng isang pamilya ang kanilang sarili na nakulong. Ang ama, isang lalaking may kalyo na mga kamay at isang titig na tinitigasan ng pagsusumikap sa bukid, ay nakadama ng kawalang kakayahang durog sa kanyang kaluluwa. Siya, na noon pa man ay pinoprotektahan ang kanyang pamilya, ngayon ay wala ng paraan upang harapin ang nagniningas na kaaway na pumapaligid sa bawat dingding ng bahay. Ang ina na lumuluha ay niyakap ang kanyang dalawang maliliit na anak, sinusubukang itago ang kanyang sariling takot sa pamamagitan ng mga salita ng aliw na tila hungkag sa harap ng napipintong panganib. Ang mga bata na nababalutan ng uling ang mukha ay mahinang umiyak, na para bang pati ang kanilang mga pag-iyak ay nawalan ng lakas sa harap ng walang humpay na pagsulong ng apoy. Sa labas, sinubukan ng mga kapitbahay na lumapit, ngunit ang init ay hindi matiis. Sa bawat pagtatangka, napipilitan silang umatras, tinatago ang kanilang mga mukha ng kanilang mga bisig, walang magawa sa harap ng panoorin ng pagkawasak. Marami na ang umiiling sa kawalan ng pag-asa, tinatanggap ang tila hindi maiiwasan. Ang kanilang pamilya ay matupok ng apoy. Ang ilan ay nakaluhod na sa lupa nagdarasal sa Diyos para sa isang himala, habang ang iba ay hindi maalis ang kanilang mga mata sa eksenang dumurog sa puso ng lahat. Sa loob ng bahay, napuno ng usok ang hangin. Ang bawat paghinga ay isang pagsisikap, bawat segundo ay isang paghihirap. Sinubukan ng ama na humanap ng paraan palabas, na hinahampas ang nasusunog na mga bintana, ngunit ang lahat ay tila tinataka ng impyerno mismo. Ang ina, humihikbi, nanalangin ng tahimik. Ang mga basag na salita ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang huling paraan para sa isang taong nakakaalam ng kanilang mga buhay na nakabitin sa isang hibla. Ang mga bata na nakakapit sa isa't isa ay nakiusap lamang, "Mami, huwag hayaang mahuli kami ng apoy." Ang mga salitang iyon, simple at masakit, ay parang mga palaso sa puso ng mga magulang. Sa sandaling iyon ng lubos na kawalan ng pag-asa na may nagsimulang magbago. Ang dagundong ng apoy ay tila nawala saglit, na parang ang oras mismo ay nag-alinlangan. Sa gitna ng makapal na usok, ibang liwanag ang lumitaw. Hindi ito ang orange glow ng apoy o ang galit na pula ng apoy. Ito ay isang malambot, ginintuang liwanag na tila ipinanganak ng imposible. Noong una, inakala ng lahat na ang isip lang nila ang naglalaro sa kanila sa gilid ng takot. Pero hindi. Ang liwanag ay tumindi na binabalangkas ang isang silweta. Hakbang-hakbang,
sa gitna ng mga apoy na umaalingaw-ngaw na parang mga halimaw, isang figura ang lumitaw. Ito ay isang lalaking nakasuot ng magaan na damit, matahimik na naglalakad sa gitna ng apoy. Hindi takot ang makikita sa mukha niya, kundi habag. Ang kanyang mga mata ay hindi sumasalamin sa apoy, ngunit naghatid ng kapayapaan na tumusok sa kaluluwa. Ang imposible ay naging nakikita. Si Jesus ay lumakad sa gitna ng apoy. Ang mga apoy na kanina ay nagngangalit ay tila yumuko sa harapan niya. Ang hindi matiis na init ay nagbigay daan sa banayad na lamig na bumalot sa pamilya. Ang usok na minsang nakakasakal ay nagsimulang kumawala sa paligid ng kanyang presensya. Ang mga bata na halos hindi makahinga ay nagmulat ng kanilang mga mata sa pagtataka. Napaluhod ang ina, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipitagan. Ang ama sa hindi makapaniwala ay naramdamang bumalik ang kanyang lakas, na para bang ang tinging iyon ay nagpanumbalik ng kanyang pag-asa. Itinaas ni Jesus ang kanyang kamay at isang banayad na simoy ng hangin ang humampas sa lugar. Kahit saan siya dumaan, ang apoy ay nabawasan, nagbibigay daan. Ang kanyang tinig, mahinahon at matatag, ay umalingaw-ngaw sa gitna ng dagundong ng apoy. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Sa mga salitang ito, napuno ng tapang ang puso ng pamilya. Lumakad siya palapit sa kanila, inilahad ang kanyang mga kamay. At nang hawakan niya ang mga ito, isang hindi maipaliwanag na sensasyon ang dumaloy sa kanilang mga katawan, na parabang ang bawat selda ay naliligo sa buhay at liwanag. Pagkatapos ay sinimulan niya silang gabayan palabas. Ang bawat hakbang ay tila imposible, ngunit saan man siya humakbang, ang apoy ay humupa, ang usok ay nagkalat, ang init ay napalitan ng isang simoy. Sa labas, gulat na napatingin ang mga kapitbahay. Nakita nila ang makinang na figura na dumaan sa apoy. May sumisigaw, may nawalan ng malay, marami ang napaluhod. Walang sino man ang makakaila sa nakita ng kanilang mga mata, isang eksenang nalampasan ang luhika ng tao. Ang pamilya ay lumabas na walang pinsala, protektado, na parang ang apoy ay hindi nangahas hawakan sila. At sa likuran nila, lumakad si Jesus, kahanga-hanga at matahimik, hanggang sa pagtawid nila sa threshold, siya ay nawala na lang. Nabalot ng ilang segundo ang katahimikan. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang hiyawan ng pagkamangha at papuri. Ang iba ay umiiyak sa emosyon, ang iba ay hindi makapagsalita. Ngunit alam ng lahat na nasaksihan nila ang isang himala. Sa mismong araw na iyon, nagbago ang buong komunidad. Ang mga taong hindi nagdarasal ng maraming taon ay ibinaling ang kanilang mga mata sa langit. Walang nakitang paliwanag ang mga nag-aalinlangan, tanging ang bigat ng misteryo. Ang pamilya na nakaluhod sa lupa ay nagbigay ng taus-pusong pasasalamat na nangakong hinding-hindi makakalimutan ang kanilang naranasan. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang kwento na parang apoy na sumira sa mga tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para mag-iwan ng abo, kundi para muling pasiglahin ang pananampalataya. Dumating ang mga tao mula sa ibang mga lungsod upang pakinggan ang patotoo. Nagsimulang magdasal ang mga bata bago matulog. Ang mga kabataan na dating malayo sa pananampalataya ay nagsimulang humanap ng mga sagot mula sa Diyos. Ang himala ay naging isang ningas ngunit isang apoy na hindi sumisira, isang apoy na nagliliwanag. At kaya ito ay minarkahan sa araw na ang lahat ay tila nawala, nang ang apoy ay natupok ang lahat, si Jesus ay nagpakita na naglalakad sa gitna ng apoy. Hindi lamang niya iniligtas ang isang pamilya, ngunit muling pinasigla ang pananampalataya ng isang buong komunidad dahil ang apoy ay maaaring tumupok sa mga pader, maaaring magwasak ng mga kisame, maaaring gawing abo ang mga ari-arian, ngunit hindi nito kailanman mapapatay ang presensya ng isa na Panginoon sa lahat ng bagay. Si Jesus ay patuloy na nagliligtas at nagbabago ng mga buhay. Kung pinaniniwalaan mo ito, ipakita ang iyong pananampalataya. I-like ang video na ito ngayon at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ng anumang mga kwento ng pagpapalaya at kapangyarihan ng Diyos.